Napag-usapan natin ang patungkol sa invader sa may Darmagenia at ang posisyon ngayon itong si Demon Lord Dagrawel kung magbe-betray ba siya kina Rimuru. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. Napansin ni Dagrawel na napaka-capable nitong si Demon Lord Rimuru at napasabi na lang siya na hindi daw ito pwedeng i-underestimate ng kahit na sino. Just by the magicals in the air daw ay nagawa nito makapag-create ng isang complex na magical device na kayang i-access ng kahit na sino. May limit daw ang bilang ng kayang gumamit nito each time. Pero it's just a matter of refilling the magicals bago magamit uli ito. Napakalaking tulong kasi nito para sa may Darmagenia kasi ang Darmagenia nga ay isang disyerto. Napakahirap mag-import dito ng mga produkto dahil mahirap lakbayin ang isang desert. Ang mga mas nakakabatang giants ang nagtatravel sa mundo para magdala dito ng mga resources, including na ang pagkain. Dahil ang mga current giants ngayon ay nagre-require ng pagkain para sila ay makasurvive. Common knowledge na kasi na hindi pwedeng gamitin ang teleportation sa mga pagkain dahil nasisira ang mga quality nito kapag ito ay nag-i-space travel. Pero dito sa device na ginawa nitong si Rimuru ay wala nagiging pagbabago. Hindi daw in-expect nitong si Dagrawel na madaling masusolusyonan nitong si Demon Lord Rimuru ang kanyang pinakamalaking problema. In that case daw ay hindi na kailangan ni Dagrawel na sakupin pa ang Roberius dahil hindi na sila mahihirapan na magdala dito ng mga produkto. Kinikilabutan nitong si Dagrawel sa layo ng perspective nitong Demon Lord na ito. Masyado daw itong advanced sa lahat ng mga bagay. Meron daw itong mga idea na never man lang na pumasok sa isip niya. Napaka-amazing daw nitong Demon Lord na ito at as much as possible ay ayaw niya daw ito maging enemy nang biglang merong isang corrupted voice na narinig itong si Dagrawel. Sabi ng boses na ito ay matagal daw silang hindi nakapag-usap. Natutuwa daw siya dahil okay daw itong si Dagrawel. Itong si Dagrawel daw ang kauna-unahan niya na gustong kausapin nung nakabalik na nga siya dito. Pero meron daw kasi siya mga bagay na kinailangan niyang asikasuhin. Kaya ngayon lang siya naging in contact sa kanya. Nung narinig ni Dagrawel ito ay nagulat siya. Pero hindi naman siya nagpanic. It's just that ang situation na ito ay talagang unexpected. Na-realize nitong si Dagrawel kung sino ba ito at nag-reply siya dito. Sabi niya ito daw pala ay si Feldway. Masaya daw siya na tinawag siya nitong kaibigan. Pero ngayon daw enemies na silang dalawa. Ayaw niya na daw ito makausap ng mahaba pa. Kaya sabihin na daw nito ngayon din kung ano ba talaga ang pakay nito sa kanya. Nung narinig ito nitong si Feldway na-disappoint siya kay Dagrawel at sinabi niya na napaka-cold na daw nito. Aayain niya daw kasi sana ito na tulungan siya sa kanilang plano. Pero alam na ni Dagrawel kung anong plano nitong sila Feldway. Kaya nag-reply siya dito na kung ang gusto daw ni Feldway ang revival nitong si Feltenava-sama hindi daw siya dito interesado. Wala daw siyang grudge dito nung inisil nito si Fen. Meron daw siyang utang na loob kay Feltenava-sama dahil inalagaan nito dati ang lupain na tinitirahan nila. Pero hindi daw ibig sabihin nun kailangan niyang tumulong pabalik para ito ay ma-revive. In the first place hindi talaga in good terms itong sila Dagrawel at Feldway. Actually galit pa nga si Dagrawel dito dahil sa ginawa nitong kaibigan nitong si Feldway na si Michael sa pagkontrol nila kay Dino. Si Dino kasi talaga ang kinoconsider na true friend nitong si Dagrawel. Nabalitaan nga kasi nitong si Dagrawel na nag-betray daw itong si Dino sa kanila at alam ni Dagrawel na hindi talaga sa kanila magbe-betray ito unless ito ay nakontrol ng ibang tao. Kaya mabigat ang pag-turn down nitong si Dagrawel ngayon sa may offer sa kanya nitong si Feldway. Kaya tinangka ni Feldway na gamitin ang short temper nitong si Dagrawel. Sinubukan niyang tapakan ang pride nito. Sabi ni Feldway mukhang napaamo na daw itong si Dagrawel simula nung ito ay naging isang Demon Lord. Dati daw isa itong tyrant na nag-i-spread ng destruction across the earth. Pero ngayon daw mukhang wala na daw itong capability na gawin yung bagay na yon. Itong si Dagrawel daw dati considered as one of the worst gods of destruction. Pero nung tinalo daw ito nitong si Feltenava-sama nanahimik na daw ito. Naisil rin kasi itong si Dagrawel pero hindi total seal ang ginawa sa kanya. Powers lang ni Dagrawel ang nawala pero malaya pa rin siya. Pero kahit na nakasil yung kanyang original powers napakalakas niya pa rin dito to the point na nabigyan pa rin siya ng title na The Continent's Wrath. Akala ni Feldway madali niya ito may provoke pero nag-reply lang itong si Dagrawel sa kanya. Napasensya na daw itong si Feldway. Iba na daw kasi ngayon. Mas naging
hopeful na daw siya about the future at ito daw dahil kay Demon Lord Rimuru kaya hindi niya daw kayang i-betray ito. Then sabi ni Dagrawell kay Feldway next time na meeting daw nila sa battlefield na. After niyang sabihin yon pinutol na ni Dagrawell ang kanilang telepathic communication tapos kinausap niya itong si Glazord na nasa kanyang tagiliran na hindi daw siya makapaniwala sa ginawa nitong si Feldway. Ini-unleash daw nito ang kanilang kapatid na si Fen pero sabi ni Glazord sa kanya wag daw ito mag-alala dahil sooner or later daw makakawala rin naman talaga itong si Brother Fen sa pagkakasil sa kanya nitong si Feldenava-sama. Naging mas maaga nga lang daw ngayon. Narinig itong conversation na ito nitong si Veyron kaya sa pilitan niyang pinagpaliwanag itong sila Dagrawell patungkol nga dito. Sabi ni Veyron order daw ni Lady Ultima na i-monitor silang dalawa. Hindi niya daw pwedeng palagpasin na naging in contact itong si Dagrawell Dono sa kanilang mga kalaban. Naging heated ngayon itong conversation. Nag-reply itong si Dagrawell na wag daw siyang subukang i-pressure nitong si Veyron. Inia-admit niya daw na itong si Veyron ay isang powerful individual pero significantly daw siya na mas malakas compare dito. Napakalakas ng loob nitong si Veyron na i-threaten itong si Dagrawell considering na ito ay member ng mga Demon Lords. Talagang napakalakas ng loob ng mga demons. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.